Maayong buntag. Maayong buntag. Sige be, hatagi og tamis nga pahiyom ang imuhang katapad. Ingna maligayang araw ng kalayaan. Di ba? Exactly 128 years ago, nahimot ang gawas nun sa mga nisakop sa ato diri sa Pilipinas. Amen ba? Pero ang labaw sa tanan yun, 2,000 years ago, naay namatay sa cross para sa ato para mahimot ang gawas nun. Mas labaw kinahanglan nato na siyang i-celebrate. Amen ba? Naiuban sa ato diri 80 years old, 70 years old, 90 years old, 100 years old. Or kung unsa man ang itugot sa atua sa Ginoo nga mabuhi taning kanibutana. Ingon pa siya diri sa Romans 14:8. Nako sa New International Version. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or we die, we belong to the Lord. This time, samtang buhita, manindog ta, atong ipalakpak ang atong mga kamot, atong ihatag ang atong tanan sa namatay sa krus para mahimo tang gawas nun hangtod karon. I believe kung naman tay mga pagsulay gihimo gihapon ta niyang gawas nun hangtod karon. Kay hangtod karon nahimo patang nakatindog. Nahimo patang makapakpak sa atong mga kamot. Come on. Atong gamiton ang atong mga tingog. Thank you, Lord. Kung naman mi taas pangatuig diri sa kalibutan, Ginoo, amo kining ihatag para lamang kanimo, Dios. Kung mubo lang man ang among kinabuhi diri sa kalibutan, Lord, still amo ning ihatag kanimo, O Dios. Daghan kayong salamat kanihimo kang maayo kanamo. Nahimo kang maayo sa among mga kinabuhi, O Dios. Ug sa padayon, among iisa ang among mga kasing-kasing diha sa imuha. Ka ikaw ug ikaw lang gyud ang angayan nga pasalamatan niining tanan. Daghan kayong salamat, Lord. Kining tanan among padayon nga ginatugyan, ginapasalamatan. Oh Dios, hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Amen. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang. Let's sing it one more time. Kung meron lamang, O Diyos. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay,
ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kalakip ng awiting ito, O Diyos, ang aming mga puso para lamang sa iyo. Hallelujah. This time, let's sing it with a louder voice para sa atong Ginoo. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Sing it one more time. Kung meron lamang, O Diyos, kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal, O Diyos, sa pag-alon, dili pud pimuhunong sa among pagsimba diha sa imo, O Diyos. Magmamahal sa habang panahon, natatanging kayamanan ko,
Come on, even without the song, even without the instruments, let's sing our hearts to the Lord. Atong i-offer ang atong mga tingog diha kay Lord. Mukini ang tiunay nga nasa mo mga kasing-kasing o Diyos. Salamat sa kinabuhi. Mapasalamaton kami o Diyos. Igumi nakatindog sa imong atupangan. Maghatag sa among mga pagdaig. O Diyos, angayan kang simbahon. Among ginaisang among mga kasing-kasing pinaagi sa among mga tingog. O Diyos, ablihi ang mga kalangitan. Imong giablihan ang kalangitan, aron daw ato ng among mga pagsimba. Hallelujah, hallelujah. Ihatag ang among mga tingog para lamang kanimo, Diyos. Ikaw ang angayan ka, angayan ka, niyang among mga tingog, O Diyos. Ang among mga kasing-kasing. Come on, pour it out, pour it out, pour it out on the Lord. Ikaw ang angayan nga among hatagan ining tanan, O Dios. Ang tanan-tanan nga sulod sa among kasing-kasing. We just want to pour it out on you, Lord. May it be a pleasing aroma to your throne. Ang atong mga tingog humot nga insenso sa trono sa Dios. Oh Lord, salamat kay Ginoo for listening to the cry of our hearts today, Lord. Wala pa man minahuman, O Dios, pero mapasalamaton mi balang Espiritu sa imong pagpangliho karon nga mga takna. Among ihatag kanimo ang tanan, O Dios. Bisan pa man sa gamay namo nga mga tingog, O Dios. Ginatinguha namo nga malipay ka, mapasidunggan ka, O Dios. Among ihatag kanimo ang tanan nga nasa amo bisan unsa kagamay sa among tingog, O Dios. Amo kining ihatag pasidungog sa imuhang pangalan para lamang gyud sa imuha kining tanan ang among kinabuhi, O Dios. Kanimo lamang gyud, O Dios. Kanimo lamang gyud, O Dios. Ilalaan bawat saglit upang nang walang pa. Ilalaan bawat saglit
ilalaan bawat saglit, ilalaan. Yes, Lord, para lang yun sa iyo mga Ginoo. Nang walang humpay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Ilalaan bawat saglit sa iyo, Panginoon. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin.
walay susama mo. Ikaw ang Dios nga nagpasaylo ka namo bisan Ginoo sa luyo sa daghan namong kapakyasan. Busa Ginoo, padayon kami magpasalamat adlaw gabi. Kay tungod walay puas ang imong pagpanalangin adlaw gabi. Imo ming gitipigan adlaw gabi, O Dios. Imo ming giproteksyonan adlaw gabi, O God. Salamat Ginoo, salamat Lord. Kay hangtod karon wala ka nagpuas sa imong pagpanalangin. Kami Ginoo, imo katawhan padayon nga daygon kag pasalamatan. Takos ka, O Dios, takos kang iisa Ginoo ani nga dapit. Sa makausap pa atong palakpakan ug kusog ang atong Dios. Palakpak sa adlaw. Palakpak sa gabi. Palakpak sa paghimaya sa pangalan. Ato isyagit ang syagit sa kalipay. Ang syagit sa kadaugan. Amen. Ang syagit sa kapasayloan sa lahat. Ang syagit sa gugma nato sa atong Dios. Everybody shout! Oh, daigon ka, daigon ka, daigon ka! Daigon ka, O Dios! Daigon ka! Pasalamatan ang gugma mo nga walay maglubay. Daghang salamat, O Dios! Walay susama mo ang gugma mo sa matag adlaw magkukilig. Salamat, O Dios, sa kapasayloan sa sala. Daghang salamat, O Dios. Pasidungan ka, pasalamatan ka. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Ikaw among gianhi, Ginoo. Nianhi mi diri tungod kay gusto mi Ginoo nga pasalamatan ka. Ikaw among gianhi, O Dios. Nianhi mi diri Ginoo kay nangita mi sa imong dagway, O God. Ikaw among gianhi, Ginoo, kay gusto kami nga sa among pag-anhi mahikapan minimo Ginoo sa imong presensya. Ginoo, ikaw among gianhi kay sa among kasing-kasing, O Dios, nagapasalamat kami sa padayon nga nagbarog kami tungod sa imong gunit sa among kinabuhi. Amen. Amen. Wala mi nawala tungod kay gigunitan minimo Ginoo hangtod Amen. karon. Thank you, Lord. Mapasalamaton kami, O Dios. Mapasalamaton lang yun kami, Ginoo. Nga bisan sa kadaghan, Ginoo, sa katawhan sa kalibutan, imo kaming gipili nga luwason. Amen. Imo kaming gipili nga pasayloon, O God. Imo kaming gipili, Ginoo, hangtod karon. Wala mi kabalungano. Pero ang mga sabtan, dako lang jud kaayo ang imong gugma ari kanamo. Thank you, Lord. Pasidunggan ka. Come on, let's praise the Lord as we sing our song once again. Pagpasidungog sa iyang pangalan. Let us all sing. Wala ko kabalungano nga imo man kong giadto, dili gayud ko katuo nganong gibuhato, bisan kangit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan imong gunit, di ko makawin imong sisi, imong kong ipaligid, gibuhat ang tanan, di man kinahanglan. Amen. Mga imo gipalaban, wala ko kabalungano nga imo man kong giadto, dili gayud ko katuo nganong gibuhato, bisan kang higit sa dalan,
One more time, let us sing. Imo kong pinangga, Ginoo. Amen, God. Iikong magilamihan, gitawa ko gipili sa himaya, walang gikaulaw imong giangkon, imo kong pinangga. Imo kong pinangga, Ginoo, gipangga mo kami. Gipangga mo, God, sa padayon. Pastayon ka nga pasalamatan, kay hangtod karon gipili minimo. Hangtod karon ni barog ka, God, uban ka namo. Salamat, Ginoo, nga wala mi kami gikaulaw, Ginoo, sa kalibutan, kundi giluwas mo inuwa kami. Salamat, O Dios, sa dako mong gugma, O God. Salamat, Ginoo, kay gipangga mo kami o gigunitan mo kami. Hallelujah. Kusog nga pakpak para sa atong Ginoo. Hallelujah to your name. Yes, O Lord. Padayon ka pasidunggan, O God. Let us all sing. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sitsin, imo kong gipaling. Gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Kung mga imo gipalaban, imong gunit, O Dios, let us sing. Imong gunit, di ko makabuhi. Thank you, God. Imong sisin, imo ko gipaling. Amen. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imo gipalaban, imong gunit ka namo, Ginoo, let us all sing. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sitsin, O Dios, imo kong gipagunit, O God. Imo kong gipagunit, gibuhat ang tanan alang sa kong kaluwasan. Kung mga imong gipalaban, walay katapusan, walay katapusan. Gibuhat mo o imong gihuman, akong kapakyasan nga imong gipasan. Gipakita mo nga kaya ang tanan. Angayan kang pasidunggan, pasalamatan, tanang dungog, himaya, pagpasalamat, alang-alang sa mangbuhi na Diyos, ang tanan mo syakit. Amen! Thank you, Lord. Amen. Hindot kinasaad sa Ginoo sa to karong buntag. Amen. Na wala jud ta bisan ka isa gibuy-an sa Ginoo. Amen. Come on for another minute. Let's continue to feel the love of God. Kabalo ko na karong buntaga nag ipabati na sa Ginoo sa tuwa yang gugma. Amen. And today kabalo ko wala pa naman si Lord. Ma-feel na ko in the spirit that He still wants to comfort and to let us feel His love. Amen. So this morning, for another minute, let's continue to be in the presence of the Lord. And remember all those times na sa panahon ba na wala ta nakapahimuot sa Ginoo and yet He still holds us. He never let us go. Kasi sa panahon na mapakyas ta pero ang gugma sa Ginoo na agihapon. Remember all those moments na dili ta angayan jud sa tinuod lang but the Lord embraced us and accepted us.
Anak kada ko ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Amen. So this morning, just feel the love of the Lord today. Dili magmatter o sa tugibuhat sa Ginoo today. Dili magmatter unsa ta in the past. Dili magmatter kung worthy ba jud ta, because before God we are precious and we are worthy before Him. Come on, this morning, just feel the love of God. Feel the embrace of God today. Ilagakos ka niya. And the sweet words He's telling you that you are forgiven. You are loved. You are precious. You are worthy of His love. Dawatan na siya nagugma today. Hallelujah, Lord. Salamat kay Ginoo sa pagpangga ka namo, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa pagmamahal mo, Diyos. Ipangga mo kami, itawat mo kami, O Diyos. Salamat, Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat kay Ginoo. Salamat, Diyos. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Karubong taga, O God, salamat kay Ginoo sa iyong presensya niya. Magbabati ka na mo, Lord. Kada adlaw na makabangon pa mi, O God, ubuhit mi kada adlaw. Ako doon siya na pruweba, Ginoo, usa kada ko imong gugma ka na mo, Lord. Salamat, Lord. Nasa kanunay, Ginoo, wala jud ka ni buhi sa mo, O God. Kang panahon, Lord, na usay, Ginoo, bubuhi mi kanimo, Lord. Sa mong pagsalig, sa mong pagtuo, ya kanimo. Pero bisag isa ka beses, Lord, wala dyan ka nibuhi ka na mo, God. Ang imong gugma, Lord, walay paglubad, walay pagbag-o, sukad pa sa una, karon ug hangtod sa kahangturan, Lord. Dili ka mausab, O God. Wala dyan ka na usab. Dili dyan ka mausab sa mua, Lord. Sa karupong taga, Ginoo, salamat kay Lord. Sa mga pagkanta, pagdahi karupong taga, Lord, nabati na mo, Lord, na ikaw nagdawat ka na mo, o ikaw naghigugma ka na mo. Salamat, O Diyos. Mga butaga, Ginoo, kung na may angay pasalamatan, na angay pasidunggan, ikaw lang gayud, Lord. Ikaw ang angay sa tanang pagdahig o pagpasalamat, Lord. Sa imo na kung gugma ka na mo, Lord, kulang bisag ang pulong na mo, Lord. Kulang bisag ang pagkanta na mo, o pagpakpak na mo, Diyos. Pero dawata kinitanan, Lord. Dawata kininahumot na insenso da kanimo, God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong gugma. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all that you have done. We give you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Pangitag tulo ka tao, gaksa siya, ingna nahigugma ang Ginoo kanimo. Mga tulo ka tao, babae sa babae, lalaki sa lalaki, ina sila ang Ginoo nahigugma kanimo. Amen. Na pinaduot jud na paghag ba, no? Anak kahugot ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Amen. Hallelujah. Once again, kusog na palakpak sa tumoy na Diyos, karamutaga. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa gugma sa inyo. Amen. So, malingkod sa nakadali, karamutaga, as we welcome all of you. Welcome sa atong Sunday celebration. Ina mo katapad, welcome. Welcome. Happy to see you this morning. Amen. Kisay nalipay na siya, karamutaga. Say amen. Amen. And kami po nalipay po me because today is every Sunday special madunang kada Domingo, no? Pero karabutaga nailahi na pagka-special karabutaga because we're not celebrating only the goodness of God for our lives, but we are also celebrating the goodness of God through the life of our pastor. Amen. Si Pastor Ding Cordovis na karabutaga karon jung adlaw jud nag-celebrate siya sa iyang birthday. Amen. Hallelujah. Are you ready, Pastor Ding? Kabalo mo, Pastor Ding, abot kung pwede tamutagan siyang edad, kasi kabalo siyang edad. Kabalo mo sa edad ni Pastor Ding? Sige na, be, kasi makatagaan sa edad ni Pastor Ding, be? 18? Oh, grabe ng 18, oy. 18, saba? 39. Uy, grawan yung mga edad, oy. So, usa na lang ko ani, no? Kung 39 si Pastor Ding, usa na lang ko ani.
Okay, at the pastor, well, unya na lang natin i-reveal yung birthday, no? Pero our pastor is really getting younger as the years go by. Di dyan maklaro niyang edad, no? Mudula, muhapak balik pikelbol kasi kablos pastor din nagadulag pikelbol. Amen. We are really thanking God sa lives of the pastor no until today gina-sustain siya sa Ginoo because he is really a gift of God for us. Amen. Kita nagampo jud ta na madugay jud ang kinabuhi kay gusto pa nato siya madunggan pa jud sa mga pagwali sa madugay pa. Amen. Manang salamat Pastor Ding kay naga-stage kag healthy. And we really pray that you'll continue to be healthy para magamit ka sa Ginoo. And we will rally with you sa iyang pananawon sa tuwa. So this morning, doble to celebration today because we will glorify the Lord and we will glorify also the Lord continually through the life of our pastor. So this morning, to share the Word of God and to encourage all of us this morning, ako tawagan ang iyang asawa. So, isip honor sa tuwang woman of God. Let's all stand today. Yate, welcome to woman of God to share the Word of God. Mayong buntag sa tanan. Among kalipay, in behalf of Pastor Dingdo later on, I think tagaan siya time to say something and to give thanks to all of you for being a part of us. Salamat kay sa Ginoo aning opportunity nga kita nagtigom para sa katuyuan nga una sa tanan, of course, atong pasalamatan si Lord. Kay kining atong kinabuhi nga atong gidawat, atong ginatawag nga atong kinabuhi actually kay Lord ni gikan nga gipialangan hikanato. Muna nga ato siyang pasalamatan, ato gid siyang i-honor, ato gid siyang isa kanunay sa atong kinabuhi. To everyone, welcome sa tanang PCC-yan, sa tanang mga bisita, and of course sa atong birthday boy nga nagkagwapo, nagkadugay. We love you, Pastor Ding, and today is a very special day for us to celebrate with you and thank the Lord for your life. You are truly indeed a gift of God to us. Thank you. We love you so much, Kuya Chris Cam. Gusto ko nga si Kuya tapad na ako, samtang ako magwali para na ako'y kusog. Kaya lahira mong ginakakita magulangan nga tapad ni mo. Take it away, son. Sige. Kasi ko na. Pastor Ding, si Ma'am Bet, sudot ato magwali karong buntaga, pero nahuna-huna na mo na nindot kong lahi na po na magwali karong buntaga. Yes. Amen. So this morning, namin surprise kay Pastor Ding and to all of us na natay special guest speakers and visitors today. So natin mga bisita. So dili lang kita today ang magduyog kay Pastor Ding to celebrate his birthday. Pero natin mga uban ng mga bisita today. And to share the Word of God today, among giimbita ang isa sa mga network pastors na ginamentor ni Pastor Ding. Actually, gi-invite na mo ta ng network pastors. Among yangyo na, posidi ay pwede sila maka-join sa itong panimbawon today. And most of them naa sa tua uban kayo mutaga to celebrate the birthday of our senior pastor. So this morning, I have the privilege ato i-welcome atong speaker today. Ato siya taga-anong kusog na palakpak. Isip atong excitement sa magwali today. One of the man of God, hika ni siya senior pastor sa The Family Hub Church. Please help me welcome Pastor JB Escobar and Pastora Nadine Escobar. Sila ang mutasig sa tuwa karong buntaga. Sorpresa na to kay Pastor Ding. Ato ko na pakas Pastor JB, Pastor. Welcome po. Ato pakas Pastor JB. Yan. Hallelujah. Good morning sa tanan. Pwede ba nato palakpakan natong Ginoo sa pagkamaayo ni God sa kinabuhi sa ato ang pastor, sa ato ang mentor. Once again, palakpakan natong kusog ang ato ang Ginoo. Can we give Him thanks? Say thank you, God, for the life of our pastor. Hallelujah. Thank you, dear God. Let us pray first, dear God in heaven. Thank you, dear Lord, for this special day, this special moment that you gave, not only unto us, sa entire PCC, kundi Ginoo sa kinabuhi God, sa muang mentor, sa muang pastor, Pastor Ding. Thank you for his life. Salamat God kay mo siyang gihatag nga ni kailangan mo, nahimo siyang dako kay nga impact, panalangin. Pinaagi nga na kaniya Ginoo na panalanginan kami. Diya sa espirituhanon, sa tanan nga mga parts sa muang kinabuhi God. So we pray that you will bless him more. And for us, dear God, this day, we pray also God, that you will bless us.
Same kang Pastor Ding Ginoo, mao po ang amo ang madawatan karon. Ang amo ang kinabuhi, God, mahimong limitless. Tungod kay ang imuhang pagpamuhat nga na kang Pastor Ding, nga na po ng imuhang buhaton nga hikanamo. Usag, dear Lord, we offer our everything unto you. This day, we submit our everything unto you. Lord, among ipadapin ang amo ang tanan just to follow you, just to offer our everything unto you, God. So thank you, God, sa mong paghimuon karon nga kabuntagon. Dalaygon ka. We give you praise, we give you glory. Thank you, God. Holy Spirit, have your way. Let your will be done. Let your agenda be done, God, in our midst this day. In Jesus' name. And everybody will say, Amen. Hallelujah. Magalingkod kita, dumanan sa presence sa tumit. Magalingkod kita. Let us sit down. Pastor Ding, happy birthday po. Now, it is a great opportunity, a privilege para sa mua nga maka-anhigyo diri karon to celebrate the 66th birthday of our mentor, our pastor, our beloved. Nga siya gyud ang ato ang pastor, siya ang atong mentor, siya ang atong papa spiritually. And grabe ang gihimo ni God sa iyahang kinabuhi from scratch to a novel, no? Power kayo ang gihimo ni Lord, gikan dito sa Boulevard Boy, ngadto sa nahimong one of the generals diya sa gingharian sa atong Ginoo. Palakpakan nato si Lord. Look at that one. Mauna ang mga ginahimo ni God, our limitless God, sa kinabuhi sa mga tao, even we are so limited. Hindi mong katapad, you are limited. But you have a limitless God. Amen. Hallelujah. So, muna nga ito ang ginadesire nga kita pod. Magamit ta not only ang ato ang pastor, Pastor Ding, siya ang magamit, but ang desire ni Pastor Ding is gani, kung kaya lang yun, mo pantay ta sa iya. Kung kaya pa yun, mo surpass ta sa iya, because that is the heart of our mentor. No, wala siya nagawa niya, gina-reserve ang iyang kaugalingon nga dapat ako ang pinakahawd. No, ang iyang heart is for us to be used limitlessly. Di atubangan sa ato ang Ginoo. Now, mo na nga itong paghahisgutan karon. Limitless. Mo na nga ito ang team, no, for the entire year. An offered life in serving God. We need to offer our life, this limited life, we need to offer it diha sa serbisyo ngadto sa limitless God. Amen. Now, allow me to read in Romans chapter 12, verse 1. Murag known man kayo nga verse, no? Ingon siya dito, present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Or also in King James or New King James Version, ingon siya dito, I beseech you therefore, brethren, in the mercies of God, that you present your bodies. We need to present these bodies as a living sacrifice, holy. Can we say the word holy? Acceptable. Acceptable to God, which is your reasonable service. Mao niya nga ito ang pagpangalagad. This is the highest form of worship. This is the highest form of worship. As we offer, highest form of service, as we offer this limited life unto God. Amen. Gusto ta nga mahalad ni nga kinabuhi, we need to serve God. We need to offer this life. That is our highest form of service. Now, this is the problem. Many Christians have been limited. Nahimong great limitation sa kinabuhi sa tao, not because of lack of abilities. Maybe many of you mas kuyaw og mga abilidad kontra sa ato ang pastor. No?
Dili lang tungod sa mga opportunities nga nagaabot nga hikanato. Not also because of lack of resources. Because many people, grabe sa resources. Nahimo yung abundansya. But the greatest limitation of many people, nga nung dili na himong limitless ang ilahang kinabuhi, sa ilahang purpose, it is because of unoffered life. Can we say the word unoffered? Wala na offer nga kinabuhi diha sa ato ang Ginoo. Because when a life is fully surrendered to God, it becomes available to God's limitless purpose. Hear that one. I want you to understand that one. It's not about of your abilities, your resources, not any opportunities that hinders us, that stops us to achieve the greatest purpose in our life. But ang pinaka-problema is the unoffered life. Dili fully nga gi-offer diha kay God. Because why? God is not aftering, wala siya nag-after sa imuhang talents because He is the one who gave that talent unto you. Wala siya ga-after, ana, ikaw ang talentado, ako tong pinaka-howd mag-drums, ako tong pinaka-kwan. Kung wala ko diya sa PCC, dili na mulambo ang PCC, dili ingon na kahugyaw ang praise and worship church. It is He who gave that talent unto you. Wala siya ga-after, ana, nga talent nimo. Ano mo after man siya may naghatag anak sa imo ha. Tama, correct? No? And also, about our monies, our resources. Ingon pa sa iyang pulong, all good things came from God. Wala siya nanginahanglan sa imuhang kwarta. Wala siyang nanginahanglan kung unsa man ang naa kanimo. Unsa ang iyang gikinahanglan nga naa kanimo? He wants you. Ikaw mismo ang iyahang gusto. So a life fully offered to God became a vessel, panudlanan, which si God ma-accomplish niya ang mga dagko kay nga mga butang pinaagi sa mga offered, mga hinalad nga mga kinabuhi that is willing to give everything. Amen. A boy that came from Boulevard, a simple boy, no, hantod nakilhan niya si Jesus, he offered his life fully. Then, what happened? Nakita nato ang mga result. God will use a person. He can use, He is able to use a person that is fully surrendered, fully offered his life to God. So, sige kuhitay mong katapat, o yung gagamay, ini nga maura maday na kulang. Now, because many of us had been hindered. Nakuan yun ta, napugnan yun ta. Now, look at this one. In this life, kaning purpose ato ang kinabuhi. Number one, you were created for purpose, not for existence only. Now, gianak ka diri sa kalibutan, dili lang mahimo lang kang, uy, naanak ka. Nag-exist lang ka, ano nga kalibutan, no. You have a purpose. You have a great purpose. In Jeremiah chapter 1 verse 5, ingon siya dito, I knew you before I formed you into your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you. Say the word, appointed you. You have this appointment. You have this purpose in life, Pastor. I am just a simple member in PCC. Simple lang ko nga membro sa usa ka cell. Gani, bag-o lang ko. I don't know or I don't think if I have a purpose in spiritual or in the kingdom of God. Church, the moment that you've received Christ Jesus as your Lord, every one of us has been called not only for the calling of of salvation, but also the calling of ministry. Amen.
Gitawag ka para sa pagpangalagad. You have this great purpose. Bis ka nagsimple lang ka, bis ka nagbaguhan lang ka, bis ka naganigdaghan kay tag mga sami. But the moment that we receive Christ as our Lord, it means He is now the owner of our lives. It means He is willing. He wants to use you if we are willing. Sige daw, pikpikin mo katapat, kung willing. Now, you are created for a purpose. Dili lang kay magpapugi-pugi ta diri sa sulod sa simbahan, magpa-cute-cute lang ta diha sa gawas, no. Tungod kay gihimo ka ni God, dili na aksidente nganong natao ta diri sa kalibutan. Muna ang akong parente na gina-explain. Look at that one. Dito sa paghimo sa tao, diya sa womb sa imuhang mama, millions of sperm cell of your father, nganong ikaw man yun ang nakasulod. Unsa man to, tsamba? No, dili na tsamba. You have a purpose. Amen? So, naanak ta mga kaigsonan with a purpose, with an assignment. Gianak ka nga naay potential para sa asaman, para sa imuhang pagbuhat, sa imuhang responsibilidad sa gingharian sa Diyos. You have a responsibility for the expansion of God's kingdom here on earth. Amen. Klaro ba? Kabalo ko, mo na ni perminti ang ginahisgutan sa ato ang pastor diri. Our life as an offering unto God. Tungod kay di gusto sa ato ang pastor, sa ato ang mga mentors, nga mawala ta, mulabay lang ta nga kalibutan, nga wag yun nato na sabtan ng ato ang kinabuhi, because that is the greatest tragedy nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Dili tong paglinog nga naka dito sa Jollibee. Kinsa nakita to dito sa Jensen nga luoy kay sa Jollibee, no? Wa man siya mihawa gud mo nga nadatugan. Pagtumba atong Jollibee nga kuan, katong nay napisat butang nato naman po nga trap dito sa mga buildings. Namatay na lang sa ingon ana, and we're saying luuya po doy trahedya kayo ngyan pangit kayo nga nahitabo sa kinabuhi. Actually, the greatest tragedy nga mahitabo sa isa kinabuhi sa tao is discovering, biska nagkinabuhi na siya, but na-discover niya nga ang iyahang kinabuhi wala di ay purpose. Wa niya nasabtan ang iyahang purpose sa iyahang kinabuhi. Because when purpose is unknown, life becomes limited. Kung ang mga kinabuhi, mga Kristohanon, wa ta ka nakabalo sa ato ang purpose, mo nang makalimitangan ni kanato. For example, samaan ang kang atin, cellphone. Mag-take note man yun, take note. Sama atong the other day dito sa conference. Nag-take note na, para sa nga na karon, biskon saan ako nagtanaw ng monitor, di naging ko kakita. Medyo hanap-hanap na ba? So, ang nahitabo sa kung saan man ako ni naigagmay ng mga text. Saan man ako pag-take note. So, ikuha na ko ang akong iPad. Gizoom in ako, ay ito, araraman di ay, mabasa man di ay. Na? Tapos akong gipicturean. Katong daghan kayong gipang sulat dito ng mga points sa wall, akong gipicturean. Unya pagkaman kapiho na pod, no. Pwede man dahil siya i-click tapos i-copy. Pwede man na sa cellphone sa imuhang picture lang. So di na ka mag-type. Now look at this one. Kung wala ka kabalo sa imuhang function, malimitahan ka. No? Pero makabalo na, naday nga nga function din sa iPad, naday function din nga din sa cellphone, mas mapadali ang imong kinabuhi, mas daghan ang imuhang mabuhat. May mo kang limitless because you know your purpose. You know your function as Christian, as called by God. Nakuha na to? Pero kung wala to kay Baluay, iguraman ko dito, musulod ako sa PCG, maglingkod-lingkod. Isa katuig, 2 katuig, 5 katuig, daghan na kay mga anniversary nga nahitabo. But still, ang ato ang kinabuhi as Christian,
because we don't know our function. We don't know that we are called for greatness. We have been limited. Nalimitahan ta. Igsoon, yes. We are limited. But once again, I say it again to you. You have a limitless God who wants to use you limitlessly. Amen. Gusto kanya gamiton unlimited. Mas daghan pag mabuhat ni God ng mga butang. Diri sa panabo pinaagi sa imuhang kinabuhi. Kinsa man tao yung magdahomoy? Mga bugoy nga mga tao, mga mamirahay dito sa boulevard, o niya pagkahuman, nagabarog dito sa PCC, nagalid og mga linibuhan ka mga tao? Tanawar ako na! Unsay mahimo ni God sa mga kinabuhi, bis ka ng simple lang nga tao, pero makita ni Lord nga gi-offer na niya nga kinabuhi, He can do great things through that life. Amen. Now, what if libuhan pa yun ng mga pastor ding ang mugawas ani nga PCC? Wa na impas ang panabo. Kita na to? Now, we need to offer our lives. Now, ingon anak man gud ang ato ang kinabuhi. Naatay purpose. Dili lang kay magpapugi-pugi ta diri sa kalibutan, diri sa sulod sa PCC, kundi naagid tay purpose. Now, in terms of purpose, number 2, God cannot fully use what is not fully offered. God cannot fully use what is not fully offered. The word full, fully, buong buo. Pagkuha nimo sa imuhang bulsa, tanan nga mga sinsilyo, o mao na ni, oy, kadali lang naapaday na bilin. Dili na siya fully. Kinahanglan ni empty yun nimo ang tanan nga naa sa imuhang pocket to give. Or asa nimo ibutang, ibayad ba na nimo? Ang fully is walay mabilin. Buong buo. Walay mga tinaguan nga gipangbilin, buong buo. Walay mga pagsalig nga gihatag na nimo tanan, pero naagyapon ka pag nagpabiling gyapon nagpagsalig sa imong kaugalingon, pagsalig sa imong abilidad. No. Fully offered, it means to give everything. Pwede ba nimo maingnan nimo katapad tanan? Ingni pa yun, buong buo. Ayaw na pagpabilin igsoon. Amen. Just like maghilam tag motor na sir no. Kuya, pahirma kog motor bi. O sige, ang pingi lang ha. O pag drive na nimo kay hiniram man na nimo labi na kay isa gyud nga salita. Hinahinay gyud na libaong mo break gyud ka. Kay hiniram ra gud. No? Pero lahi sir, kung ikaw na imuhan ng paliton na ako na bi. Pagbayad, paghatag na niya sa item sa motor, tungod kay iya na nang ihatag buong buo, magamit na nimo, fully bahala kung sa imo himuon. Bis ka isaka pa na nimong bukid. Bis ka nagpaagihan pa na nimong daghan kay mga lapok, di na ka mahadlok kay nga naman, imuhan naman. Ingon na po si God, kaya niya nga buhaton ang tanan, pinaagi sa mga kinabuhi kong fully they offered unto God. Pero dili na niya magamit if dili fully. Malimitahan si God sa paggamit sa ato ang kinabuhi. Kung naay mga butang nga dili nato nahatag ang tanan. That is why ingon si Isaiah, ana siya dito sa chapter 6 verse 8. Ana si God, kinsa man ang ako ang suguon nga manglakaw musangyaw sa pulong sa Dios. Ana si Isaiah, Lord, here I am, send me. He offered his life fully. Lord, here I am, send me, but tomorrow lang, Lord. Dili lang sa karon kay busy ko. That is not fully. Ang paghatag nato sa tuang kinabuhi kay Lord, buong buo. Dapat dili na ta magtago, dili na ta sa tawagan ni kanang magtago-tago pa or maghatag, sa tuang tanan. Because God is not looking for a perfect people. Wala gyud tao nga makita ni God nga perpekto.
Wapod siya makita niya ka ng iyahan na lang tanan talent. Pero ang ginapangita ni God is katong fully offered nga mga kinabuhi. They are available. They are surrendered. They are offered people. Mauna ang ginapangita ni Lord nga kanato. Now, if we ask ourselves, pwede ba ko magamit ni Lord? Kinsay nagapangutana na siyang kaugalingon? Ha? Ingon ani man ko na nga akong sitwasyon. Daghan pa kayo kog mga sami, pwede ba ko magamit ni Lord? Nabay uba na nga nagapangutana kay Lord? Now let us change that question. Osbo nato na nga question. Ha? Ingon ani nga question ang atong pangutanon sa atong kaugalingon. Am I available for God to use? Ha? Usbo na tong question ha? Dapat ingon na nga question. Available ba ko para magamit sa Ginoo? Ganern. Hindi mo katapad, ganern. Ingon ato nga question ang dapat ipangutana sa atong kaugalingon. Because God is asking, are you willing? Willing ba ka nga magpagamit? Sige daw, tanawa na mo katapad. Pangutan na, willing ka? Sige daw, pangutan na yun. Ngayon sa may tubag. O daw, Pastor, limited na ko. Pastor, bata pa ko. Pastor, nagkatrabaho na ko, busy na ko. Pastor, tiguwang na ko. Dili na ko available. Wala ko ikusog. Ano sa man na imong available ang tao? Permente man na siya. Kung daghan og palusot. Kung si Pastor Ding pa na, tanan nga mga reasons are all lies. Tungod kay ang mga dili willing, daghan yun kay na siya mga reason. Pero katong willing yun kayo, they offer their lives fully to God, mangita na siya og pamaagi. Sige, once again, ask your neighbor, are you willing? Willing ba? So what makes us limited? Because we're not fully offered. Unsa man ni siya? We cannot fully offer because, number one, because of fear. Hindi mo katapad tungod sa kahadlok. God has not given us the spirit of fear. But, dili na, realidad na siya, mahadlok man yun ta. Labi nagwala pag yun nato nasabtan. Muadto ka sa usa mahimo kag usa ka butang, muadto ka sa usa ka lugar, kung wala pa kay nato na siya na experience, wala pa kay nato na siya na hibalan, medyo na fear. Tama, correct. But si God, what ta niya gihatagan og espiritu sa kahadlok. Now in serving him and as we offered our life, maybe maka-question ta unsaon na lang sa diya nga mga lagad ko niya kun tay mapakyas. Unsaan na lang kung dili mag-work. Unsaon na lang kung ang ako ang kinabuhi is not enough. Because I am limited. I am not that good. I am not that talented. Dili ko ingon anak ka bright. What if? Pero kanang what if pwede na nato na kung naagid tay faith. Not fear but faith. Let us turn that what if into even if. Even if I am limited, I have my limitless God. Even if dili ko ingon ana kahaw, dili ko ingon ana ka-talented, but si God mo nagtawag sa kwa, then I will go. Because He is able to do even miracle things, even impossible things. Pwede kay niya mahimo sa kinabuhi sa tao. Kuha ba nato na? No. So, that is the difference. Ang ato ang fear, mo'y makapahunong sa ato. But God, gusto niya nga buhaton ang tanan. Gusto niya mabuhat ang tanan pinagi sa imo ang kinabuhi because I know that God is enough. Number 2, unbelief. In Hebrews chapter 3 verse 19, ingon siya, so we see that because of their unbelief, they were not able to enter His rest. Kanina, gahisgot ni siya sa mga Israelites as they enter into the Canaan land, the resting place in the presence of God. The problem, look at this one. What is the problem?
nganong katong 21 up wala nakasulod sa Canaan land. Not because of giants. Dili tong tagas kaya ang mga wall. No. Unsay nakapugong sa ilaha? Unbelief. Na short ang ilahang pagtuo. Because unbelief limits what we supposed to experience great things from God. There are great things awaiting us diha sa ato ang Ginoo, but it limits us, it hinders us if we kung naatay unbelief, kung kulang ang ato ang pagtuo diha sa ato ang Ginoo, pagsalig sa ato ang Ginoo. Sometimes maka-erode yun sa tao sa pangisip, sa pagbati. Because why? Reality lang yun. Wa pa man yun nato nakitaan si God ba? No? Lisod ganit tagsalig sa atong kaugalingon. Si God pa nga wa nato nakitaan. Pero huna-hunaon nato. The moment that we wake up in the morning, naa na ang presence ni God. Iyahan na perminti ginapabati ngani kanato how good He is, how faithful He is in our lives. No? Kana pa lang ang imuhang gibati karon nga kalipay asa man gikan. Tungod kay gi-inspire lang ka sa pulong sa Ginoo. No, that is the work of the Holy Spirit. So kung ato nakita na nga maka pamatuod yun ka nga si God, tinuod yun siya nga Diyos. Dapat ato na nang ipadaplin kanang unbelief because why? Mao nang makahinder, makapugong sa ato ngadto sa paggamit ni God ngani kanato limitlessly. Number 3, kung sa'yo makapugong sa ito, garbo. Hindi mo katapad, pride. No, pride. Pride detergent. Because, magsulti ta, I know better. Mas hawd ko. I don't need help. Now, look at this one. Ang garbuso nga kasing-kasing, dili yun na nimo mahalad kay God fully. Because, hantod na anay garbo. Magpabilin yun ang imuhang pagsalig sa imuhang kaugalingon. Ingon siya diri sa James chapter 4 verse 6, God opposes the proud. Di siya ganahan sa mga garboso, mao na hinungdan. Nga di magamit ni God because of pride. Ang sa pa yun, number 4, love of comfort. Lisod man yun. Labi nagmusulod ka sa mga bag-o nga mga lugar, mga bag-o nga mga butang, uncomfortable kayo ta. That is why we are not making a move in our spiritual because bag-o ni sa tuwa. Wala tayong use, ani. Pagsulti nga kamo, let us involve ourselves. Ay, dili lang sa. Tungod kay bag-o ni sa kuha. Daghan mga tao nga gusto lang. Lord, gusto na ko nga ma-achieve ang imuhang purpose sa kuang kinabuhi. Pero dili sila ganahan og process. Dili sila ganahan og lisod-lisod. Dili sila ganahan og testing. Sige lang eskwela pero wala exam. Pag abot og ting exam mo absent. Pag abot og mga pagsulay mo surrender dayon. Di lang ko ana, Lord, gusto lang ko sa imuhang purpose. Pero dili gusto og process. Church, PCCians, growth happens outside your comfort zone. Gusto tag tubo, gusto tag magamit ni God, hawa sa imuhang comfort zone. Tasting, hala, sige, asa man tong ako ang mga silingan, diri nga mga marites. Okay, sige. Ato ning testingan, testing lang. Then, makita na nimo ang paggamit ni Lord nga kanimo. Number 5, divided loyalty. Asa man yun ta? Kay God or diri sa kalibutan? Sometimes, mao yun ang usa nga dili ta magamit ni Lord. Mahimo tang limited tungod kay sa divided loyalty. Mga lagad, Biyernes, Sabado, Domingo, pero pagka Lunes, Santo, saman, Wibis, Biyernes, naalan dito, di yun patarog. Okay man po ang devotional.
Pero igo lang lagi mo basa. Pagita dito, warning, Ablig Bible, warning, do not, o dara, do not, verse 5, do not. Anak dayon. Pero pag abot dito sa Facebook, hala, kung sinay nahitabo karon sa Senate, tanan nga mga details sa Senate, kabalo. Pero sa kinabuhi ni Jesus, wa siya nahibalo. Asa man yun ta? Asa man yun ang ato ang ginapalabi? Diri ba sa espirituhanon, diha pa kay Lord? Or diri sa kalibutan? Asa man yun ang ato ang ginagukod? Ang kabubuton sa Diyos o ang ato ang kabubuton? Because ato ang spiritual, diri na siya magbase if malimitahan ba ta or dili. As we allow God in our lives. Because God can work powerfully sa mga undivided nga mga kasing-kasing. Hindi mo katapad, undivided. So, unsa man ang dapat nato buhaton? A life on the altar becomes limitless. Balik ta sa ato ang verse in Romans chapter 12 verse 1. Offer your life as a living sacrifice. Sacrifice, it means imuhan ng dalon. Walay, dili pwede nga nakay sacrifice pero walay altar. We need to offer that life. Diha sa altar at tubangan sa ato ang Ginoo. Unsa man nga una natong buhat atong ihalad. Number 1, dito sa verse 2. Our mind. Do not compromise into this world, but offer. Change your mind. Sa New Living Translation. Ingon siya dito. New Living Translation dati. Do not copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kani ang ato ang panghuna-huna, magpausab yun ta, ato ning ihalad sa Ginoo. Kay grabe ang utok sa tao. Kay feeling kay nato, how kita. Now, naadiha ang tanan. Naadiha ang advance mag-isip. Gitanaw lang gani ka, murag feeling nimo nga ginalibak na ka. Nanariya tanan, advance mag-isip mo nga magpausab. Hindi rin mo katapat pausab, ragod tag-utok. Kung nga di ta magamit sa Ginoo, bakay kaning atong utok, hasta hugawa. Negatibo kayo. Allow God to transform our mind. Second, we need to offer not only our mind, also our gifts. Ato ang gasa. In 1 Peter chapter 4 verse 10, God has given each of you gifts from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Kanang gasa nga nasa imuha, use it para sa pagpangalagad sa uban. Dili na pwede nga ato-ato lang. Wala nagihatag sa imo kung unsa man ang gasa nga nasa imuha for you to become personally success. Ikaw lang ang mahimong successful. Gihatag na para sa pagpangalagad. Hindi mo katapad mangalagad. Gamitan ang naa sa imuha nga gasa para mangalagad sa mga katawhan diha sa tuang Ginoo. Amen. Hallelujah. And also, your future. Ihalad na sa Ginoo ang imuhang future kay nganuman. If dili man nang nato mahala na nga to ang future, maunay makabangil nganhi ka nato. Kaya nga tong ginalantaw future nato, future. Uy, wala na hinunta naka-focus sa gingharian sa langit. Kaya nga naman ang atong isip unsaon ako pagpadato kay na para ba ko yung mga anak no. Mo college ni pohon, impas yun ko ani. So our future. Usahay mao na ang makalangan nganhi ka nato. I'm so blessed with one of the son of Pastor Ding, ang future, no? Iya yung giuna si God. Pero si God mao'y nag-arrange sa future ni Pastor Chris. No? Pa-aware kay ang ginahimo ni God sa kinabuhi ni Pastor Chris. Kabalo ko, prepare pa yun ni God ang future wife ni Pastor Chris. Pa-aware yun kay na. Because why? He offered his life. Wala na siya nabalaka sa iyahang future. May ginasulti dito sa Proverbs 3, di ba? Verse 5 and 6. Ano sa masulti niya dito?
Trust. Oh, sige, isinggit daw, be. Trust. Oh, naman day na. Trust in the Lord. Ha? With all. With all. Your heart. Lean not into your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Nganong mabalaka man ka sa future kung imuha na ng ginasalig kay Lord? No? Maman ko na makabahin sa atong pag-iisip ba? Kung diri future pa, niya pagkahuman, diri mga lagas Ginoo niya usahay, magkaipit-ipit pa, makwaan pang panahon sa pagpangalagas Ginoo, kay diri na lang yun permintis future. Pastor, mugawa sa ako, pastor, muadto sa akong laing nasod. Kinsa rin nagbuhi sa imo hasukad patong una? Di ba si Lord? O, sukad nga nakaila ka kay Lord. Kanos aman ka na nagkulang. Kanos aman ka na pasmo. Nanabay na pasmo dire? Wa man siguro. Kaya ako nailhan sa ako ang Ginoo, matinud-anon man. Mo provide man. No, ang ngayon man siya kasaligan sa ato ang future. Sige, siki gamay mong kataparing nga ayo na pagduha-duha bay. No. Makalangan mo na sa tuwa mo nga di na to ma-offer ang ato ang kinabuhi ang tanan. That is why kaninga mga butang, si Paul nagasulti siya sa mga taga-Korinto. Mga taga-Korinto, akong gihalad ang ako ang tanan. Tanan ako ang ginabuhat para lang yun makapangalagad kay God. That is why ingon siya, imitate me as I imitate Christ. In 1 Corinthians chapter 11 verse 1, siya imitate me as I imitate Christ. Ganun man unsa day ang gihimo day ni Jesus? He himself became an example of offering life. Si Jesus mismo, in Philippians chapter 2 verse 5 to 8, look at this one, power kaayo. Si Jesus, galing a fully God, He offered His life for the service diya sa atong amahan. Iyahan ibaliwala ang tanan just to serve kita pahinuon nga limitado kaayo. Look at this one, dito, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Now, dapat same na tag-attitude kay Jesus in verse 7. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position as a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, verse 8 last, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. He Himself, Jesus Himself, offered His life. Kabalo ba ta? Nga kinahanglan yun magkatawang tao si Jesus para na mahala dito sa cross. Si Jesus iyahang gibiyaan ang iyang himaya dito sa trono para mo naog diri sa kalibutan og magkatawang tao. Di man pwede nga ang Dios ihalad nga Dios lang. Kaya nga naman, ang Dios dili mamatay. That is why He humbled Himself. Iyahang gikuha ang porma sa taong iyang gisuot para mamatay lang siya. Kaya kung dili siya mamatay, walay ihalad sa cross para mangaluwas kita. Look at that service. He gave His very best. He gave even His life. Iyahang gibilin ang iyang himaya dito sa trono. Para sa itong kaluwasan, para mangalagad lang sa mga katauhan. Si Jesus na ha? Si Jesus na. Hindi mo katapan. Unya kita, hilas rapod kayo tano. Nga kita ang mga niluwas pero di ta mga lagad. Di na to i-offer ang ato ang life diya kay Lord. Amen? Mga kaigsunan, ingon ana, same also to our mentor, our pastor. He achieved this level of his life because he offered his everything. No? Kay the moment man good nga, makauban ako sa Pastor Ding, ako lang yung ginalantaw, ako lang yung gina-observe because I want to be like him. Lord, mauna akong prayer, Lord, I want to be like my mentor. Ang iyahang heart, ang iyahang character, ang iyahang views sa pag-ministry, diya sa spiritual, Lord, I want to be like him.
Sige lang yung tanaw ba? Gusto ko yung ani Lord, nga nakita yun na ko ang iyang heart sa ministry. Willing i-give up ang tanan para sa kalag. And also to us, we need also to offer our everything. Every part of our lives, we need to offer it unto God so that our limitless God can use us in a limitless purpose. Kaya niya gamiton ang mga usangan ni kanato. Kung willing lang yun ta. Church, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, wala gyud ni gibuhat para mahimo lang kang survival. Wala ka gibuhat diri sa kalibutan para magpuyo lang ka ng comfort zone nimo. Wala ka gibuhat ani nga kalibutan para totokan lang na nimo ang self-interest. You were created for kingdom purpose. Because church, look at this one. The life that is in your hand, kung kita mismo ang nagamaniobra ana nga kinabuhi, it will become limited. But if that life that you have right now, kung ato nang mahalad diha sa kamot ni God, mahimo ng limitless. Mahimo ng useful. Mahimo ng fruitful, mahimo ng impactful. Matinga ka sa imuhang katapad tong unang nga sigig paningka, sigilag pangisnab sa imuha. But the moment that you offered your life fully unto God, you are willing to be used by Him, makita na, ang pabor nagaduol na sa imuha, nagapamansin na siya. Because nga naman, nakita na niya ang glory ni God sa imuhang kinabuhi. Amen. Malahi ang paglantaw kay sulti ni Lord. Ihatag na nimo ang imong kinabuhi, ang pabor ni God o pabor sa tao, maanaangan na kanimo. If you submit and humble yourself unto Him. Ana, inyong mga tapad, ganun. Na? Kinsay gusto nga mapariha sa kinabuhi sa tuang pastor? Amen. Okay. Let us imitate Him as He imitates Jesus. Now, ask yourself, nahalad na ba nato ang atong kinabuhi fully diha sa atong Ginoo? Wala na ba'y reservation? Ha? Wala na ba'y reservation fully nga imuhan ang gi-entrust ang imong kinabuhi diha sa purpose ni God? Hurot na ba? Matag parte sa atong kinabuhi? Wala na ba'y nabilin? Ato na ba nang nahalad diha kay Lord? Because remember, your potential as magamit ni God, dili na tungod kay gusto ka. No, dili lang kay ngunana. Ang imuhang purpose, dili na siya mapulpil tungod lang kay talented ka. Ang imuhang kinabuhi mahimo ng limitless tungod kay imuhan ng gihalad ang tanan sa atong buhi nga Dios. Hindi mo katapad tanan. Now, sa mga tumbuhaton, may I ask everyone to stand. Walay lain nga desire sa mga pastors, including me, nguni ang akong desire sa church. Also, especially sa atong mentor, atong pastor, mao gyud ang desire niya sa matag PCCians. Nga before ta muhawa ani nga kalibutan, mahimo nato ang atong purpose. And one day we will hear the word Christ saying unto us, well done. Everybody, every one of us, mo man gyud ang gusto, madunggan nato nga mosulti si Lord nganhi ka nato well done. Ayo lang tong isa. Ayo lang tong katong pikas nga pulong nga gisulti ni Jesus, get out of me. Hawa diri sa akong atubangan, you evildoer. Ikaw nga walay pagtuo. Ilabay ni siya sa gawas. Dili na mga gusto nato nga madunggan. Pero ang atong gusto madunggan is, well done, my good and faithful servant. And it only will happen if a person, a life, will fully offered unto God. Are you willing to offer everything?
I-fix na nato ang atong mind starting today. Lord, I will give up everything unto you. Na ay mga reservation before, but now, Lord God, wa na'y pagduha-duha ako na nangihalad sa imuha. Yes, there are many things nga tanong nato sa atong kaugalingon, murag pakyas yun. Na may mga flaws. Na may mga dili maayo. Biskan nag mga batasan. But I know God is able to clean, to fix everything. Tungod kay gihimo na niya dito sa cross. Can we lift up our hands before Him? Dear Lord, I want to offer my life unto you. My gifts, my future, my strength, my abilities, all that I have, I give it all unto you. Lord, use me for your kingdom. Let my life become a living sacrifice and a vessel for your unlimited purpose in my life. Use me, dear God. Use me for my families. Use me for my friends, my relatives, dear God, mga kauban sa trabaho, mga classmates. Dear Lord, wag yun ako nakita lang ako ang purpose to muna, but now, dear Lord, I know nga ang ako na yung purpose is to serve you and to serve other people for the kingdom purpose, dear God. Lord, as you use our mentor, our pastor, Pastor Ding, also God, use us, every one of us. Lord, kabalo ko ginagamit na nimo ang mga primary leaders, but use them more. Daghan pagayod kayo yung mga opportunities nga moabot sa mga kinabuhi sa mga primary leaders dire Ginoo. Mas mo expand pa ang imo ang gingharian pinaagi silang mga kinabuhi o pinaagi sa mga kinabuhi sa mga leaders nga ilang ginatiman. Mga simbalay leaders, dear God, mga Simba school leaders, Simba work leaders, dear God, I pray and I declare, dear Lord, as we offer our lives, Lord, let your limitless hands, Lord, mamuhat kayo sa mga kinabuhi. Thank you for these lives, dear God. Salamat aning mga kinabuhi nga willingly ilang i-offer ang ilang kinabuhi nga ng kanimo. And thank you, God, for our pastors, Pastor Ding, Pastor Beth, Pastor Chris, Pastor Eli, dear God, ug sa tanan nga mga primary leaders, thank you for their lives, dear God. Use them more, Lord, to check us, to correct us, to lead us. Diha sa pagpadako sa imong gingharian. Bless us all. Hallelujah. Bless us all. Here we are, dear Lord, offering our lives. Come on. Can we offer our lives? Oh, As the road may seem, I'll follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every piece. Narrow as the road may seem, hallelujah. I'll follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every piece. I hear you call. I am available. I say, yes, Lord. I am available. Let's sing it. Here we are, Lord. Here we are, Lord. Hallelujah. Here I am with an open hands. We sing to you. Hallelujah. Here I am with open
grace again. Less of me and more of you, Lord. Less of me and more of you. We just want to see you move. I just want to see you move. Let's sing it one more time. Here I am with open hands. Here I am with As we approach open hands. the altar of God, bring your offering. Counting Your on life your unto Him. grace And that again. offering, you need to give it all. Give fully. Less of Don't me reserve and anything. more of All that you have, all that you are, I just Give it all. wanna see you move. oh, give it all, give it all, give it all. I hear you call. Make this as your prayer, as your commitment once again. Give it all. I am available. God, use me. Here I am. I say Oh Lord, yes, Lord. my life is yours. The purpose of me is for your kingdom. For your kingdom alone. I hear Oh God, you call. here I am. I am available. Oh yeah. I say yes, Lord. Yes, oh God. I am available. I hear Yes, Lord God. you call. I hear you, God. That's what I am. Here I am. I am available, God. I am available, Lord. I say yes, Lord. I am. Here we are, Lord. Here we are. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. Here we are, offering our everything. You can have it all. Oh God. Wala'y bilin ng Diyos. Here I am. Oh, here I am. Here I am. You can Have it all. have it all. You can have For the it last time. all. Here I am. That commitment, Here I am. that vow, offering. You can have it all. You can have it all. Oh God. Here we are, offering our everything. You can have it all, the Lord. Everything that we have, or everything that we are, we give it all unto your feet. Lord Jesus, use each and every one according to the kingdom purpose. Their God, their Lord, the God, the limitless God.
We allow you to move your limitless hands in our lives. Use us, dear Lord, para God sa mga kinabuhi sa kuman. We offer our lives. We offer our time. We offer our resources, our everything, dear Lord. Para nga na kanila, God. Makitaan po nila ang ilahang purpose nga na kanila. Use us, dear God. Gamitan po Ginoo ang mga pastors, ang mga pastor D. More, dear God. Use him more. Bless him more, God. Thank you for your glory, dear God. Mo'y nang kapabaan nga dapat. Samtang imo siyang ginagamit to lead these people. All your glory, God. Always fill that vessel, the Lord. Always fill these vessels in front of you, God. Thank you, dear Lord, for your presence. Thank you, dear God, for your word. Thank you, dear God, for assurance. Thank you, dear God, for using us. Oh, it is our great privilege. It is our honor to be used by you for your kingdom, dear God. Thank you, dear God. Dalaygon ka sa kanunay, O Diyos. Sa kanunay simbahon ka. Dako kaya mong pagpasalamat, God, sa mong pagkamayo. Imo kaming gihatagan, Ginoo. Ani nga pananawon. Gihatagan mi nimo, Ginoo, pinangka na mo nga pastor. Thank you, dear God. Ani nga kadasing imo gihatag kanila. Ako kani gamiton para sa imo ang gingarihan. Dalaygon ka. Glory, honor belongs to you alone, God. In Jesus' name, and everybody would say,